shall pass away. Kung ako magkamali, mga 1 month na siguro. Tama ba? Mga 1 month na o gusto kong tapuso ni karon. O bahala na ang Diyos yung mag-iya ka nato. Now, ito iskutan under the mystery of the seventh seal. Under the mystery of the seventh seal, doon ay gitawag og 7 thunders and 7 vials sumala sa Revelation chapter 6 and Revelation chapter 10. Kung asa ang dalugdog, ingon si John, akong isulat. Kung kay ang dalugdog, ang tingog sa dalugdog, nasabta ni John, nga doon ay yung mensahe inside the thunders. And the 7 trumpets, ang trumpets nag-isgot about the message sa atong panahon karon. O ang 7 vials nag-isgot sa mga hampak sa atong palibot. Amen. Kanang gitawag og wars, apil na sa hampak, gira, linog, tidal waves, tsunami, kagutom, mga isda ka nga matay, mga kalamidad, apil na siya. So kana siya, apil na sa 7 trumpets and 7 vials, pagtingog sa trumpita, or pagtingog sa mensahe at the same time, ang hampak usab sa Diyos, kaya gipaabot nga sa mga tao na matinuohon sa Diyos. Now, Matthew chapter 24, verse 35, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Bisan kung saon ang pulong sa Diyos, dili yun mahanaw. Mahitabo man ang lain o hiyuta, mahanaw apan ang pulong sa Diyos, dili yun mahanaw. But of the day, and hour knoweth no man, na bisan pa niya ang adlaw o ang takna, walay tao nga nasayot, bisan pa ang manulunda sa langit, gawas lang sa amahan ang nahibalo sa tanan. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. So maingon man sa adlaw ni Noah, in siya nga mausap ang pag-anhi sa anak sa tao. Kung nasayot ang adlaw ni Noah, mao ang kalamidad, ang paghampak sa kalibutan, ibabaw sa yuta, kung asa gipadala og katalagman. So shall also, as it was the days of Lot, so shall also the Son of Man be revealed. So maingon usab daw sa anak, maingon usab sa adlaw ni Lot. So sama sa kahimtang ni Noah o kahimtang ni Lot, ang anak sa tao magpadayag ng bisag usaon. Now, mahitabo lang na siya kung atong makita ang kadautan sa kalibutan. Amen. Ang time ni Noah, nagpadayag ang Diyos tungod kay ang kalibutan dautan. Sa time ni Lot, nagpadayag usab ang Diyos tungod kay ang panahon ni Lot dautan usab. Ang atong panahon usab karon, na kinahanglan atong makita ang Son of Man, ang anak sa tao, kung asa ang Diyos naglihok diha sa fivefold ministry, diha sunod sa iglesia, kung asa at the same time sa diha ang Diyos naglihok, ang kadautan usab nagpadayon sa itong mga adlaw. Now si Pablo yun sa Romans chapter 11 verse 25, isa dili ko buot mga igsoon nga kamo man kubigin nga ignorante niining mga tinago. Isa nga lest you should be wise in your own conscience. Isa nga that blindness is in part is happened to Israel. So nasayta ang pagkabuta karon sa Israel, wala nila makita kining kamatuoran, tungod kay ang kamatuoran dito giabrihan ngadto sa mga hintil nga mao kita. Og sila karon sarado ang ilang gospel karon, ang maayong balita mahitungod sa Dios, sarado alang kanila karon og sila karon gibutahan. Isa nga until the fullness of the Gentiles become in. Gawas lang kung ang kapunuan sa maong hintil, moabot ang kapunuan sa hintil or sukod sa hintil, isa nga pag-abot ang kapunuan. In other words, kung puno na ang ginaghanon sa maong hintil, isarado ang ato ang maayong balita dinhi sa hintil, di ibalik ngadto sa Israel. Kung nasayon ta karon, mao ni ang ministry sa Son of Man. Now, nag-isgot ta about the work of the Son of Man. O ang work of the Son of Man, doon na sa specific ng mga adlaw, specific na tao ni aning higayuna, o specific na kondisyon sa mga panahon aron ang Son of Man madayag. Ang importante atong mailhan at atong makita ang Son of Man, or else kung dili atong makita, mapakyas na sa atong mga adlaw. Amen? Tungod kay way lain magpadayag sa kamatuoran, gawas lang sa Son of Man. Gawas na na, wa na lain. Sa time ni Noah, siya ang Son of Man. Sa time ni Lot, naa si Abraham o ang Son of Man. Siya ang nakig-mediate between man and God.
Amen? Sa diyang nakita sa Dios, gipakita sa Dios ang kadautan sa Sodoma at Gomora. Diato higayuna si Abraham, gitagaan siya og ministry sa Dios aron siya magpataliwala sa mga tao sa Sodoma at Gomora og ngadto sa Dios. Amen? Siya ang nakig-istorya sa Dios alang sa mga katauhan sa Sodoma at Gomora. Ginoo, kung dunay 50 sa Sodoma at Gomora, imo bang paulanan o kalayong ang Sodoma at Gomora uban ang mga matarong? So diadto mo ang ministry ni Abraham specifically. Now, ang word of the Son of Man, sumala sa Genesis chapter 18 verse 23, sa diyan ang Dios nanaog og nagig-usa kang Abraham. Og human siya nagig-usa kang Abraham, dunay gitawag og communion. Diya sa panaghiusa. Kung asa si Abraham og si ang Dios, nagkaon sila nga nagsalo ni atong higayuna. Og human nga nagpadayag og nikaon ang Dios uban kang Abraham, ang Dios naghatag og saad kadto kang Abraham. O katong saad mo to nahimong rason ngano si Sara og si sa Abraham nagkaroon og body change niya atong higayuna. Amen. Ang ilahang lawas katiguan gibalik kadto sa batan-on tungod sa saad sa Dios. Now, kinsa nga human nga ato higayuna, human ang Dios nagig-usa nga ato kang Abraham. Si Abraham gidala ngadto taliwala o atubangan sa Sodoma at Gomora. O gipakita sa Dios Abraham tan-awa ang Sodoma at Gomora. Kung unsa kadautan. Amen. Amen. Now, in Genesis chapter 18 verse 23. Sa human nga gidala dito si Abraham, ingon ang Biblia siya nga, and Abraham drew near and said, wilt thou also destroy the righteous with the wicked? Nangutana siya nga to sa Dios. Human nga ni doon si Abraham nga to sa Dios, siya nga imo bang i-destroy, imo bang laglagon ang Sodoma at Gomora uban sa mga matarong? Walang pangutana ni Abraham ngadto sa Dios mismo. Ningon ang Dios, ningon si Abraham siya nga, peradventure, there be 50 righteous within the city. Sa tingali kung dunay 50 ka mga matarong diyan sa syudad, siya nga, wilt thou also destroy and not spare the place for the 50 righteous that are therein? Isa nga imo bang naglagon gihapon? Kung doon ay 50 ka mga matarong diya sa syudad, sa Sodoma at Gomora, imo bang naglagon? Ingon ang Diyos, isa nga, kung doon ay, sa verse 25, isa nga, kung doon ay 50 kabok, alang-alang sa 50, di pa naglagon. Amen. Amen. Now, ang Son of Man sa atong panahon karon, ang Son of Man ministry, specifically sa fivefold ministry, kung asa ang fivefold ministry, mo ay nakig-reconcile or nakig-midget sa Diyos. Amen? Kini mga heartache sa atong kasing-kasing, mga desire, mga longing ato sa atong pamilya. Ginoo, ayaw sa Ginoo. Kaya kung karon ka mabalik, malaglag ang atong pamilya. Amen? Apan doon sa desire sa atong kasing-kasing, wala gitugot sa Diyos. Nga naman, na ang Son of Man ministry, mo ay nakig-midget sa Diyos o sa tao. Amen? Nga bisan pa sa itong kagalingon, muna ginong ni Osaya, purado ta nga ang Diyos bumalik. Apan ang pangutana, kung mabalik ang Diyos, bala ba? Muna na kung hinuktukan na ito. Amen? Kung mabalik ang Diyos karon, madala ba? Sigurado doon ay mahabilin. Amen? Doon ay mahabilin. Muna nga ang Son of Man ministry karon, nga nagpadayon ang pulong sa Diyos. Ang mensahe sa Diyos, nga naman gusto sa Diyos, mas uli-una kita ng mga niya. Gusto sa Diyos, nga doon na sa imuhaton, una niya kanimo. Aron ka mas uli ka sa Diyos. Muna specific ministry sa Son of Man. Now, ang Lucas 17:28, likewise also as it was in the days of Lot. Mayroon sa adlaw ni Lot. Isa nga did it, na nagpangaon sila, na nag-inom, na nagpalit, na nagbaligya, na nagtanom, na nagbuhat og mga balay. Kung sa'y kalainan sa itong panahon, parehas na. Amen? Karon panahon na nagkaon ta.
nag-inom. Ang mga tao karon nagpatuyang sila gibuhat. So kining scripture diri nga nagkaon ng inom na nagpalit na nagbaligya na nagtanom na kulang pa ni. Nga naman kung tuod kay daghan pa ang pambuhat sa mga tao karon. Labaw sa tanan adlaw Domingo kung asa sila karon. Amen. Ayon ang First Peter isa nga malisod manggali maluwas. Katong nag-alagad sa Dios unsa pa tong wala mag-alagad. Amen. So ang ministry sa sanumban i-reconcile ta ngadto sa Dios. Nga naman tuwag kay ang tao rebellion at ubangan sa Dios busupak yun bisag unsaon. Bisag unsaon pahinumdom, musupak yun bisag unsaon ang tao. Now, isa nga bad the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. So niyato higayon na samtang nga nagpangaon ang mga tao. Ang pahitabo na ito higayon na maranya nila as Islam, waray linaw lang na nagpangaon, na nag-inom, na nagpalit, na nagbaligya, dahil doon ay mga nagtinda. Amen, na nagpatukod ng balay, na nagtanom sa bukid. So murag, linaw lang ang panahon. Pero at the same time, natuloy kayo na ang Diyos. Miabot. Isa nga, natuloy kayo na silot, gipagawas. Taliwala sa dautan sa Sodoma at Gomora, samtang ang mga tao na nagbuhat silang kagustuhan, nabuhat sa kalibutan, wa sila kabalo nga silot ning gawas na. O ang kalayo sa langit natuwa dito, andam na aron ibuhos at anytime. Kano sa mahitabo sa diyang silot ning gawas. Samtang silot na pasunod sa Sodoma at Gomora, wa gyud siloti sa Dios. Tungod kay nara yung mga katawan, mausap karon. Iyon ang Biblia, unsa may nakapugong. Salamat sa Diyos, kinaapa ang mga katawan. Now verse 30, even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Isa nga bisan pa niya itong mga adlaw, sa diyang ang anak sa tao, madayag, isa nga, remember Lot's wife. Unsa man ang asawa ni Lot. Nganong hinumdumi ang asawa ni Lot. Sa diyang ang instruction sa Diyos, sa diyang makagawas mo, ayaw paglingi. Ang ibuhat sa asawa ni Lot, milili siya. Nga naman, nawili siya siyang kaptangan. Mawa ka ng kaptangan niyo, bisag kung sao, hindi mo kadala anak. Amen? Bisag kung sa'yo, mo nag-ingon nga, kung kinsay mo pasalig, iligbiya na ko, mo pasalig, mo buha sa mong balay, kuhaan niyo. Basta importante, hindi yan ako. Amen? Ayaw kawilihin na, butang na sa kalibutan. Ang tanang butang na doon ay sinungganan, matapos doon na. Kung dili ang galing matapos, kawaton. So kanang mga butang, remembers Lot's wife, nga naman, iyang gihigugma ang kalibutan. Mausap kita karon. Dili ta mga pangalagad, tungod kay mas bukat sa tuwa, mas matimbang sa tuwa ang kalibutan. Unsa nga hitabo, nalaglag silot. Amen. Now, sa time ni Daniel, katong handwriting of the wall, iyon ang scripture, katong handwriting of the wall, nakita ni Daniel sa iyang panahon. Imagine sa time ni Daniel sa Old Testament, ang katong handwriting nga wala nila masabti. Mensahe nito alang sa itong panahon karon. O kining atong panahon karon, ang Diyos nag-andam, nagpipil og mga tao aron mo sabot ni adtong nakasulat supernatural handwriting of the world. Kung asa ang mga katawhan sa Diyos, dili kaliya maadlaw gitagapog supernatural understanding. Labaw sa tanang panamot, labaw sa tanang kaalam maghatag sa Diyos aron masabtan ang sinugdanan sa mga hintil o katapusan sa mga hintil sa time ni Daniel. O nakita ni Daniel, nagkuasa ang mga katawan sa Diyos, nakita niya ang pagsugod o ang pagtapos. Moto'y pasabot sa handwriting of the world. Nagkuasa ang mga hintil, gasugod karon sa nagsugod ng hintil. Sa time ni Pablo, 153 AD. Ang time ni Pablo, nakita ni Daniel,
Amen? Amen. Kung asa ang mga hintil nga sugod, o gitapos kini, o ang pagtapos sa mga gospel, mao ang kapunuan sa mga hintil. Pag-abot sa kapunuan sa mga hintil, ang gospel ibalik sa Israel. Sa 144,000. So kanang tanan nakita na ni Daniel. Now, isa nga, even the defilement of the sanctuary. Nakuwasa ang sanctuary sa Dios, kini sanctuary. Dili ang templo nga sanctuary. Kung dili kita ang templo sa Dios, kita ang sanctuary sa Dios. Nakita ni Daniel kung giunsa kini pag-destroy, paglaglag sa kaaway. Amen? Kung asa kini yuta, gipadalaan sa kaaway og tanan kasing katalagban. Nga kung asa kung pag-abot sa Dios kini lawasa, halos giangko na. Kini yuta giangko na sa kaaway. Nga naman, siya naman may hari sa sunod. Kainom po sa literal ng mga Israelites, 1946, mao na ang parables sa maong fig tree. Sambingay sa kahong igira. Ang kahong igira mao ang Israel. Isa nga sa dihang kini manalingsing. Bot pasabot, mubalik siya. Ang kasigla sa maong kahoy sa maong fig tree. Isa nga that's the time nga ang Israel mabuo ug balik. Then 1946, nabuo ang Israel. O ang tibok yuta sa Israel, sayang wala tayo PowerPoint. Imbes na ka-produce na ko kanang mapa. Kung makita niyo yung mapa, perting gamaya na lang ang yuta sa Israel. Nga naman, giangkon sa kaaway. Ang yuta sa Israel, literal, giangkon sa kaaway. Kung ino ng Romans chapter 9, kita ang spiritual Israel. O kining yuta, giangkon usap sa kaaway. Amen? Din ang Israel mibalik 1946. Pagkabot 1947, gitabangan sa United Nations. Wala pa maintak ang ilang nason. Nakigira na sila against Palestine. Nga naman, giangkon ang ilang yuta. O ang ilang yuta, kating gamaya na lang. Actually, ang Israel, dako ang Pilipinas. Pero bisan pa niya giangkon sa mga Palestinianhon, Syrianhon, Jordan, Egypt. Pila na kanason nga nag-angkon diha doon sa Israel. O halos wa na lugar ang Israel. Pero pag-abot nila, pagbalik nila after 1 year, nakigira sila. Halos 1/4 nakuha nila na yun. Hantod last gira 1967, halos nakuha na nila tanan. Until such time tungod kay kanang yuta sa Saad. Saad ang katupak ang Abraham na inyuhan yun ang yuta anak. Walay pwedeng maangkon. Mawali nga ng Diyos sa Genesis, isa nga, possess that land. Nga naman, inyo na o ako ng Saad sa inyo ha. Mao po na yuta walay pwedeng maangkon ani. Amen nga naman, giangkon sa kaaway. Og dunay Saad ang Diyos niini. Nga ang Diyos mo possess ani yuta. Amen? Mao nga ang Israel karon halos nakuha na nila ang tanan nga naman moabot ang panahon ilahan na. Bisag unsaon ilahan na. Amen? Mao pud ani yuta bisag unsaon Dios mo tagiyani dili yawa. Dili ang kaaway nahimo na sa squatter dili yuta. Apan kung moabot to ang tagiya sigurado layas gid siya. Amen. Now, ang tao, sadyang ang kaaway mo abot. Atong nakita karon Matthew chapter 24. Ang tao gigiyahan nila. Gibutahan nila ang Diyos ng kalibutan na nagbuta sa mga katawan. Aron musimba og laing Diyos. Yes, amen. Amen? Tungod diyan na, tanawa ang sequence. Tanawa ang Israel. Sadyang mubiya sila sa laing Diyos. Sigurado kulis-kulison sila sa kaaway. Nga naman, biyaan sila sa Diyos. Amen? Mga lisod kayo ang tao malayo sa Diyos. Amen? Kung ang Diyos wala ta,
magpabilin siyang Diyos. He is still a God. Kung ang Diyos, kung kita wala, Diyos lang yapon siya. Apan kung ang tao wala Diyos, miserable. Mo na dakong diferensya. Kung ang Diyos wala ta, walay problema. Amen. Diyos lang yapon siya. Apan kung kita wala ang Diyos, kung ang tao wala Diyos, miserable, makaluluoy. Nga naman, lain ang muangko nimo. Pasagdi nga ang Diyos mo muangko nimo. Muposis diri yuta. Kaysa lain ang muposis. Now, kung ang kaaway mo muposis aning lawasa, ingon ang Biblia isa nga kung imong higugmao ng kalibutan, din ang tugma sa amahan, wala nimo. Amen. Ikaw na nahigugma sa kalibutan. Ang tanang buhat sa kalibutan, ikaw ra po nahigugma. Pilit mo isik-sik mo imong sarili. Kaya gusto ni mo higugmao ng kalibutan, apan dili ka higugmao sa kalibutan. Kung saan ka man, pakaulawan ka sa kalibutan. Simple lang. Ang tao, bisag unsa ka profesional, higugmaon ganin mo kalibutan, ini kahubog ni mo, tabang ka yan. Unsay na hitabo sa mga pagka-profesional, pakaulawan ka. Amen? Simple lang. Buot pasabot, wag ka higugma sa kalibutan. Kaya kung higugma ka sa kalibutan, di ka pakaulawan. Ikaw ang Diyos, isa nga, ang tanan nga nahigugma sa akong anak, akong pasidunggan. Amen? Apan kung ikaw nahigugma sa kalibutan, pakaulawan ka sa kalibutan. Now, ang World Council of Churches, muna yung doon na sila gitawag vision, mission, and goals for WCC. Inundong ko sa UM Davao, kay Dihang Pugo, doon ay gitawag si kini sister, doon ay BMG diha sa Davao, di ba? Vision, mission, and goals. Ang vision, mission, and goals sa UM, isa naka-eskwela ng UM. Mr. BB dahil, yan ang graduate. Ako isoon. So doon ay, di ba, BF ka? Doon na sila ka ng, pag first year college ka, itulog nila sa mga ng vision, mission, and goals. O kini, kanang gitawag o triangle. Nakainomdom ko, subject mo na yung mga subject sa first year. So, ang vision, mission, of goals sa UM. Sa diyang mo, sulod din mo, mamura kang butik mo. Tanawag ka nga, taga-bukid kay forma. Ang ilang vision and mission and goals, inig-sulod din mo, murag walang-wala, paggawas din mo, spotting na kayo. Di na halos mailhan. Muna vision nila sa UM. Nga inig-sulod sa tao, walay kaalam, walay kahibalo, di kabaw mo English. Pero paggawas, pati ng hanas na kay mo English. Maayo na kay barok. Kung kanian to pagsulod murag basuriro, paggawas murag attorney. Muna vision and mission and goals sa UM. Now, ang World Council of Churches. Ang World Council of Churches usahay ka grupo nga kung atong mahibaluan sumala sa history. Kung kinsay or founder ni World Council of Churches, gitawag nila Black Pope. Or gitawag nila, actually di na direct gitawag Black Pope. Kaya ang Black Pope, lahi siyang lihok kaysa katong mga, literal doon, naka-black din sila. Kaysa katong mga naka-white, nga mga Pope, lahi na sila. So doon na sila mga segregation sa mga gitawag Black Pope. Then, kanang Black Pope, gitawag na Jesuits. Jesuits. Actually, doon na sila gibuhat nga organisasyon kanang gitawag og Illuminati. Ang luyuan ng Illuminati mao ang mga Jesuits or Black Pope. Sila mo nag-establish niya na, sila mo nag-build up niya na. Muna yung ilang vision, mission, and goals. Kanang word na Illuminati from the word, illumination. Kung sa ibot illumination, maghatag o kahayag or kahayag. Amen? Pero instead nga kahayag, para ang tao nga to asa dili makakita. Katong mga tao nga buta sa espirituhanon, imbis katagaan na kahayag, lahi
Amen? Kung makabalo mo sa trabaho sa Illuminati, manindog yung balhigo. Tungod sa kakuyaw sa ilang vision and goals. Pero ang World Council of Churches, gihimong gipundok ang tanan nga mga iglesia. Gihimo nilang gigather nila ang tanang mga simbahan, tanan nga simbahan. O ang tanan nga membro sa World Council of Churches. Ilahan ang gimember diha. Then ikaw sakop ka na nila. Amen? Except niining atong pagtulungan. Sa kining atong pagtulungan, muna giingon ng Ginoong Kristo. Isa ka ang Caesar, ihatag kang Caesar. Amen? Yes. Unsa man ang Caesar, tanang klaseng mga rehistro dinhi ibabaw sa yuta, muna ka Caesar. Pero ang atong pagtuo, di ato pwede asa man to parehistro atong pagtuo. Sa Dios lang. Dili ta pwede magparehistro sa tao. Amen? Walay lain pwedeng hatagan or atong isubmit ang atong pagtuo sa Dios lang. Now, ang World Council of Churches, kanang mga leader mo na himungkos aron ang mga tanang mga katawhan namutahan sa tinuod nga kamatuoran. Now, ilang vision and goals. Kanang vision defense plan for the future. Muna ilang mga pananaw, vision. Na pag-abot sa umalabot, dapat iyon ani mahitabo. Din mission, ang mission nag-isgot about sa mga ministry. Nga, isa nga, iyon ang World Council of Churches to spread the religious faith. So, muna ilang mission. Nga diya silang ministry. Nga ilang ipaabot ang maayong balita. Karang mga pagtuo nila sa ilahang relihiyon, ilang ipaabot sa tanang mga katawhan. Mamay konsepto sa Mateo 28:19. Panlakaw kamo sa tibok kanasuran. So sila po nanlakaw sila sa tibok kanasuran aron ilang isangyaw ang maayong balita. Mahitungod sa ilahang pagtuo, dili pagtuo sa Dios. Ilahang pagtuo. Nganong ilahang pagtuo man, tungod kay sila mismo kabuhat sila. Kabuhat sila ilahang kaugalingong doktrina, pagkauman ilahang hatag na to sa tao. O during sa time ni Pablo, ang tanan nga wala mudawat sa maong doktrina, sa maong krido o dogma nga gibuhat nila, gipatay niya itong igayon na. Pila ka years hanto naabta ni Mussolini, ni Hitler, ni Stalin, ni Franco, nga usa ka kining gitawag ko gani kining murag kumbaga mga MPE sa tuwa komunista. So kini sila mo gigamit 68 million atong higayuna tungod kay gisugo sa maong ilahang founder nga ang tanan nga dili mosunod sa maong doktrina pati ro si ato higayuna 68 million ang ilang napatay. Now, mo niya ilang mission and goals. Since October 1946, mo rin pag-establish sa ilahang mission and goals. Since 1946, unsa may significance sa 1946? Ang Israel. Amen? Ang Israel ibalik sa ilang lugar. Ingon ang Diyos sa Mateo 13, ayaw ibta. Amen? Ayaw ibta ang mga bunglayon. Kaya basig maapil ang mga trigo. Pagbalik sa Israel 1946, at the same time, ang bunglayon po higawas. Amen? Nakita na to ang sequence sa mga hitabo. So kini siya, dili ni siya nagkataon lang. Di ba ang Mateo sa 13, pagturok sa trigo, hiturok po ang bunglayon. Pagbalik sa Israel, sila po higawas sabay.
1946. Now, thousands of women and men from all over the world and every Christian tradition have come to the Ecumenical Institute at Busi for economic or for academic studies. So, gikan sa mga nagkalain-laing mga relihiyon, babaeng mga lalaki, tradisyon na nila, religious tradisyon, nga maato sila dito sa Ecumenical Council. Kung asa dito sila managtuon, isa nga many have testified ang academic studies, seminars, and conference dito na nila buhaton sa Ecumenical Institute. Kung baga doon na sila gathering dito. Kung asa dito sila managtuon, dito na ikandak ang seminars, then conference, ilang isgutan, may tungod, ang ilang credo o dogma. Dito nila isolidify pagmaayo ang maong doktrina aron ang tao mosunod inigawas perting kuyawa. Amen? Muna ilang vision, mission, and goals. Isa nga, many have testified to life-changing experience in this pioneering century or ecumenical laboratory. So daghan na nag-testify ana nagpamatuod. Nga dunay daghan nga dunay gibag-o ni anang ecumenical nga panagtigom sa mga iglesia daghan na bag-o diha. Nga naman tuod kay doon na sila yung mga panagtuon nga gibuhat. Isa nga, the Ecumenical Institute is a place that strengthens, transforms, and enhances identities. So, ingana ang Ecumenical Council of Churches. Nga kung asa ka na ecumenical, mga gathering ka na sa tanan nga mga simbahan. O kanang-tanan nga simbahan, doon ay leader niya na. O kanang mga membro niya, gitawag na sa Biblia og mga anak. Nga naman, tungkol kay dunay inahan. Ato na isgutan niya. Ang talang churches na membro, nahimo silang anak, tungkol kay dunay inahan. Now, ang purpose sa Ecumenical Institute, isa nga, muna ang lugar, muna ang usa ka lugar, nga kung asa ang tao himoong likod diya sa pagtuon. I-transform. Kung unsa man, kung kani-kaniadto, wala kay kaalam. May tungod sa ilang doktrina. Sa diyang ila kang tunan, ang tao mahimong manggialamon. So, dito pagka-istorya, ang tao matransform. Gikan from ignorant, mahimo siyang usa ka bantugan. So, imo na ilang vision, mission, and goals. An enhanced identity. Nabisan pa sa imong sa imong kananggikan sa imong sa imong forma nimo. Ilahan ang i-develop na nila. Bisan sa imong panultihon. Tanan i-develop na nila. So muna ilang vision, mission, and goals. Isa nga true study and research, true life and encounter, through dialogue within a multicultural and multi-confession community. So pinaagi sa kanang ilang mga research, actual research. Ang tao ilang ipadala ngadto sa mga dito sa mga katawan. Especially in a remote place. Katong mga halos dili na maabot pa katong mga lagyo na nga lugar. Padalahan nilang mga tao dito. Doon na sila yung mga actual studies. Ang tao dito magkipag-conversation. Kung saan pag-manage, kung saan pagdala sa mga problema, kung saan ang kahit kung saan paghatag solusyon sa ilang kining gitawag lifestyle. Ilang usbo na ang lifestyle sa tao. Na dunay tao nga ilang ibutang para ang tao i-enhance, i-develop pagmaayo. So, wala nila i-develop ang spiritual. Tanawa ang ilang vision, mission, and goals. Ang puro mga gusto nilang i-develop ang kining ato mga physical anyo, mga panultihon o bisan pa yung panginabuhi. Wala nila i-develop ang spiritual side. Ingon ang Biblia ang butang nga makita kanang siya dunay sa katapusan. Apan kadtong mga butang natong ginahisgutan karon nga gikan dito sa Dios, wa dito siya katapusan. Amen. Heaven and earth shall pass away. Pulong lang sa Dios ang di gyud mahanaw.
Karang atong gipangisgutan dinis kalibutan mahanaw na. Pero ang pulong sa Dios di gyud mahanaw. Now, isa nga within a multicultural. Ipadala ka dito sa nagkalain-lain nga mga lain-lain mga klase-klaseng mga tao. Then magkaroon og dialogue or conversation. Igadir nimo ang mga tao, panudluan nimo. Ikaw mismo magkandak aron ka mahimo kang superman. Mahimo kang labaw pa ka sa tao nga manggialamon. So, isa nga people come to better understand and appreciate their own tradition and identity, thereby enriching in with new perspective. So, sadyang ang tao, isa nga kanang mga tao nga naa silang kawalihong tradisyon, silang mga ubos na identity. Sadyang maabtan kini sa mga tao nga ipadala sa katawan gikan sa economical, sila nga ilaning ma-appreciate kung unsay gipamulong ngadto kanila. Sila og mga kandak sila og kanang mga tanang klaseng mga pamaagi sa maong panginabuhi, bisan pa sa lifestyle sa kinabuhi, nga ila nang i-develop. Then mangita pa sila mga kanang gitawag perspective, mga bagong mga subject nila. Ilang abuton ang mga tao kung asa pa dyan, aron mas spread out ang ilahang pagtuo. Now, nga the Institute prepares people to be agents of reconciliation. So sila din mismo, ang Economical Council, magpadala silang tao, agents, aron i-reconcile nila ang tao. Amen? Ang nahitabo, ang tao nagpadala og tao, aron ang tao nga ilang atuon dito, i-reconcile nila ngadto sa Dios. I-reconcile una nila sa ilang doktrina, then i-reconcile nila sa Dios. Amen? Unsa man ka powerful kining tawhana para mo padala og tao aron mo reconcile sa Dios. Nabasin siya mismo di siya makareconcile sa Dios. Ang makareconcile lang ngadto sa Dios, gawas kung ang Dios magpadala og iyang tao aron i-reconcile tayo. Now, og dili lang reconciliation, isa nga mutual respect and unity among Christianity and with all God's people. Kanang gitawag og kanang panagrespetuhay sa usa-usa, mutual respect. So, kanang sa itudlo na sila ha. Bisan pa ang panaghiusa, unity among Christians and with all God's people. Tanan, mga katawhan sa Diyos, kinahanglan managhiusa, mo na ilang objectives, mo na ilang mission and goals, nga ang tanan nga relihiyon, dunay panaghiusa. Amen? Nga, wa sila masayod, nga kanang doktrina nga ilang dala, dili doktrina gikan sa Diyos. Amen. Ingon si Pablo, bisan pag manununda manaw gikan sa langit, magwali gani sahi sa ginawali nako. Ingon si Pablo, itunglo siya. Amen? Yes. Kung nasayon ta si Pablo, gawali mahitabo kang Ginoong si Kristo. Labaw sa tanan, gawali sa ngalan Ginoong si Kristo. Amen. O kining mga tawhana, wala magwali sa ngalan ni Ginoong si Kristo, wala magpasidungog kang Ginoong si Kristo. Amen? Labaw sa tanan, wala magbautismo sa ngalan ni Ginoong si Kristo. O ibig si Pablo, itunglo siya kung nagwali siya sahi sa kong ginawali. Maski pag manulunda siya gikan sa langit. Now, atong hinumduman nga ang sign of time sa atong panahon karon mao ni nagsulti nga ang atong panahon matapos na. Amen. Amen? Nga bisan pa ang politics and religion nag-merge sila aron pakusgon pa. Unsa may purpose ana? Pakusgon pa nila pag maayo ang ilahang relihiyon nga mahimong bantugan sa tanan. Nga bisan pa ang presidente sa Amerika inikatubang sa maong ilang hari-hari, luhod yun o muhalok pa sa singsing. Amen. Amen. Unsa ka powerful dinhi ibabaw sa yuta. Now, kanang sign
times nga itong nakita karon. Muna nagsulti nga atong panahon, matapos na. O ang scripture, sumala sa Matthew 24, Revelation chapter 6, ang 7 seals nag-isgot about sa maong katalagman sa Matthew chapter 24. So ang Revelation chapter 6 ba yung nagtudlo sa maong Matthew 24? Nakanang Matthew 24, na ang katapusan sa kadautan o katapusan ining kalibutan. O bisan pa sa ministry sa mga katawan sa Diyos, naapo niya ang katapusan. Amen. Tungod kay ang ending sa maong katawan sa Diyos, rapture. Amen. Now, ang 2 Corinthians chapter 4, verse 4, in whom the God of this world, dunay Diyos aning kalibutan na. God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Ang Diyos dining kalibutan na, kisa may Diyos aning kalibutan na, nga nag-angkon nga siya Diyos. Amen? Gawas ni Satanas, dunay literal ko. Nga nag-angkon nga siya ang Diyos. So ang Diyos dining kalibutan na, sa the God of this world, 2 Corinthians chapter 4, verse 4, hath blinded the minds of them which believe not. Gibutahan ang ilang mga huna-huna, aron dili sila mutuo sa kamatuoran. O siya nagbuta, ang Diyos dining kalibutana. Gibutahan ang mga katawan, kahimo silang ilahang kabalibong doktrina, aron ilang ihatag nato sa mga katawan, aron kato maabtan silang doktrina. Pagkaabot niya na, musupak na. Nga naman, doon na nahibawan. Ang resulta, magkagulo ang tibok panimalay. Tanawa ng tibok panimalay, kanang usa ka panimalay. Lain-lain di mo relihiyo da gubot. Amen? Gubot ang resulta kung lain-lain relihiyo. So ang Diyos na yung kalibutan na, nagbuta sa huna-huna sa tao, aron dili sila mutuo sa kamatuoran. Isa nga list, the light of the glorious gospel of Jesus Christ. Unsa man ang kahayag, mao ang glorious gospel. Kining maayong balita sa himaya ni Ginoong Kristo. So ang maayong balita mao ang himaya ni Ginoong Kristo. Isa nga pag-abot sa kahayag, isa nga list the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God. Ang glorious gospel of Christ, kining maayong balita sa himaya ni Ginoong Kristo, isa nga mao ang dagway sa Dios. Now kung mao ni ang dagway sa Dios, kining maayong balita, nakainumdum ta Genesis 1:27, gibuhat ta sama sa dagway sa Dios. Amen. O ang maayong balita, mahitungod sa iyang himaya, mao ang image of God. So kinahanglan isangyaw kini. Ano ang kahayag moabot kanato? Nganong kinahanglan mo kahayag? Isa nga the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Kinahanglan kining kahayag mudan-ag yun nga sa mga tao, nga naman gibutahan sila. Aron makakita sila kahayag ang purpose. Pag-abot sa kahayag na sa Ginoong Kristo, ang tao nga gibutahan makakita. Amen nga naman. Niabot ang kahayag o kining mga tao hanap buta sa ilang spiritual mind. So kinahanglan mo abot ang kahayag, kung sa mga kahayag mo himaya sa Dios. O kining himaya na sayod ta, mao ni ang himaya nga nawala kanato sukad pa sa pagkatungod sa kalibutan. Roma 3:23 sanglit ang tanan nakasala. Human ka nakasala, nawad-an sa himaya sa Dios. Pag-abot sa maong maayong balita na mao ang himaya sa Dios, ibalik kini kanato. Nga naman, mudan-ag na himaya sa Diyos. O katong tanang tao nga nabutahan, gikan sa doktrina nga gibuhat sa tao, dan-agan to sa Diyos aron makita nila ang kamatuoran. Now, iyon ang mensahe, now this is the sign
in His last days. So ang sign ni katapusan mga adlaw, dili lang nga ang Dios, the God of this world, dili lang kay kanara, mo gigamit ni Satanas aron doon na po sa ministry, dili kadaya mga adlaw. So, ang kalibutan doon ay gitawag og Dios din yung kalibutan. Apan ang scripture nagtudlo ka na to, nga sa 1 Timothy chapter 2 verse 11, doon ay gitawag natural woman preacher. Muna mga signs of time karon nga gawas sa atong panahon. Sa Old Testament, walay woman preacher dito. Sa New Testament, wala gyapon gitugot sa Dios nga doon ay woman preacher. Apan sa atong kaliang mga adlaw sa atong panahon karon, perti naghanan gawas. Ingon ang Biblia isang unscriptural. Nga naman tungod kay walay mabasa nga dunay babae nga gipabarog sa Dios na sulod sa iglesia. Apan unsa na mo? Ang babae himbarog sulod sa iglesia. Amen. Mga dagko kay iglesia ilang gitugot, mga simbahan. Ilang gitugutan ang babae mubarog, diya silang tubangan. Iyon ang scripture. 1 Timothy chapter 2 verse 11, let the woman learn in silence with all subjection. Kining mga babae kay naa diha kalingkod, gitugutan mo nga magtuon mo sa pulong sa Dios, apan in silence. Amen? In silence with all subjection. Na kinahanglan magpailalong pa mo. Amen? Mga ang pastor, ingon si Pablo, sa 1 Thessalonians, siya ang pastor, mao ang bana sulod sa iglesia. O ang kamong tanan o baig lalaki, kamo ang asawa sa inyong pastor, espiritual. Kay base yun niyang ma-misunderstood. Doon ay nahitabo na sa bagyo. Nga nahitabo nahimo immoral na hinuon ang ilang praktigo. Amen? Atong unahan ang buhat sa kaway. So dili na to sabto nga unsa, kundi espiritual, babae, lalaki, asawa sa pastor sa espiritual ubay. Amen. O ang inyong pastor mao ang inyong bana, diya tubangan sa Dios. O iyon ang Biblia, diya sunod sa iglesia ang babae magpakahilom, lalaki babae. Dili lang kay babae, pati lalaki. Nga naman kinahanglan magpailalo mo sa inyong bana. Mo rin purpose karon nga naminaw mo tanan babae lalaki. Amen? Dan una to sa literal. Doon ay mga pamilyado diha. Parehang Brad Brody, na asawa si Sister Ganggang. Kung doon ay gusto isulti si Sister Ganggang o ipangutana, na may bana. Dito siya mangutana, ay magtotoo ang bana. Labaw sa tanan, sa disco teacher pa na diri. So doon na siya kaalam para mo hatag. Musabog mo tubag sa pangutana si Sister Ganggang. Brad Dondon, mangutana niyang asawa, Sister Lili. Pero katong walay bana, ang pangutana, asa mo mangutana? Sa inyong pastor. Kaya lisod ba Sister Gigi, dito mangutana siyang bana. Tudluan na nagtuloy Diyos. Na kay dili mo to, di bangga. So dili siya pwede mangutana siyang bana. Nga naman, managlahi. Amen, managingon diha sa sa iglesia, kung diha sa sa panimalay. Managlahi, di mo gliliyon, gubot. Klaro ka ng pagka-istorya. Amen? Mga swerte lang katong asawa, doon ay bana. Nga magtotoo. Katong biyuda, wa sila kapangutanan. Diri gapon mo siyang pastor. Among doon ay asawa, nga doon ay bana nga magtotoo. Kung nili katubag yung bana, dagan mo siyang pastor. Amen? Muna ang pastor siya ang nag-look out sa tanan niyong paginahanglan sa spiritual. Amen? Upon this time, girebuke ni Pablo nga ang babae siya na dili pumutugot, nga kung ang babae man gusto magtuon, maghilom lang with all subjection na siya bana. Sa verse 12, yun siya, but I suffer not a woman to teach. Isa nga dili kumutugot, ingon si Pablo, dili kumutugot nga ang babae magtudlo sulod sa iglesia.
Amen? Isa nga, nor to assert authority over the man. Kanang word nga assert. Imong gikuha ang authority ang lalaki. Ang katungod sa lalaki, kanang word nga assert. Ang katungod sa lalaki, nga mabarog, imong gikuhaan, nga naman, hingpuli naman ka, hintindog mo ka. Amen? O sana sa sign sa atong panahon karon ug atong nakita karon. Enong ko Priscilla Aquila, actually kini si Priscilla Aquila. Mabasa na sa Acts o buhat. Maragtiayo na sila. Acts chapter 5. Maragtiayo na sila. Pero na nagsangyaw sila dito sa gawas. Pareho sila evangelista. Sangyaw sila dito sa gawas. So muna trabaho nila. Pero pag abot nila sa iglesia, kaya si Pablo pastor po. Pag abot sa gawas, missionary po si Pablo, evangelista. Apostol si Pablo. Pag abot sa gawas. Pag uli siya yung home church, pastor. Muna ka ng gasa sa fivefold ministry. Kanang fivefold ministry, specific lang yun siya sa pastor. Kaya ang pastor pwedeng mo gawas, inigawas, evangelist. Amen? Evangelist. Ang pastor mo gawas, inikabot ito, magtutudlo. Mamawa si Pablo. Ang pastor mo gawas, inikabot ito, apostol. Amen? Doon ay specific ang pastor. Muna inikabot din at dili na sa evangelist, dili na sa apostol. Dili na po siya magtutudlo. Ano sa siya? Pastor to mo tinaamin. So, yun ang kahintay ni Pablo. So, si Pablo siya nakita. So, sumala siya experience. Tungkol kayo yung nakita ng mga babae siya nga. Doon ay mga babae yung gumabarok. Mga giunahan ni Pablo, isa nga di kumutugot ng mga babae gumabarok kasunod sa iglesia. Isa nga sabi that a woman to teach, not to assert authority over the man. Imo ilugan o katungod ang lalaki. Diya sunod sa iglesia, di mo sugot si Pablo. But to be silence. Kinahanglan magpakahilom lang sulod sa iglesia. Apa ang atong kalibutan karon atong nakita. Muna mystery of iniquity nga galihok sa atong panahon karon. Nga ilang pananaw matarong pero daotan ang tumoy. Nga naman ang ilang una-una Dios magyapon gisgutan. Apan dunay naghisgot nga Dios din kalibutan na diay. Ayon ang Proverbs chapter 14 verse 12 isa nga there's a way that seemeth right unto a man. Doon ang dalan nga daw matarong alang sa tao. Apan sa tumoy ni anak kalaglagan. Nga naman, Diyos mapagisgutan. Pero waka ka ba nung ang tumoy ni anak kalaglagan. Nga naman, dilit ka mabuton sa Diyos. Yun ang prophet, doing God a service without His will. Amen. Abi nila, mutoy ka mabuton sa Diyos. Pero ang kabuton sa Diyos, di mo suntugot ang Diyos kung marunong sa mga babae. Kaya namdam ko sa Facebook akong gitanaw nga dunay sa kabae dito pastor or pastora. Dako kayang church. Dako kayang church pero siya na pastor to babae. Samtang kung katanaw katong bata nga gigugo sa inahan. Ang bata kumatos. Kumatos ang bata siguro tan-aw ko mga 2 years old or 1 year kapin ang bata. Gamay pa ang bata. Ikugo sa inahan, samtang giampuan sa babae. Kasi kampo ang babae, katanaw ko sa babae, pagkamupo, ikaw mauwaw ni bayanan eh. Pwedeng siksiha, pwedeng pula sa ngapil. Kasampit sa Diyos. Pero sa man ilo si Kristo, ang tanan nga mosampit sa ngalan, maluwas. So walay pinalabi, ang tanan man. Sa ito pa, maayog daotan, mosampit sa ngalan sa Diyos, maluwas. Nga naman, tumabi ang word ng Christ, it means anointed. Amen. O nga, si Kristo, kung imo sampiton, obligado, bisa mo ayaw, nga naman, anointed man. O dinig ko na yan, mga adlaw, ang Espiritu sa Diyos, iyang gibobo. Gibobo niya siyang, isa nga, inyo sa Acts, chapter 2, verse 17. Isa nga iyang, sa kalayang mga adlaw, isa nga ako ibobo ang Espiritu sa inyong mga anak.
O kayo mga katigulangan, makakita og mga damgo, magasulti og mga kahibulong ang mga butang. Pag-abot sa verse 18, isa nga, ug ang akong anak, ako sang mubuan. So ang inyong anak, ug ang akong anak, managlahi na. Tungod kay dunay giangkon ang Dios kay ang anak, ug dunay po'y wala nang giangkon. Pero the same lang ang espiritu nga kalihok. Amen? Anointing, pareho ang kalihok. Mga di ka mahibulong anong ang bata na ayo. Nadugay ang ampo. Ang bata nilihok, nihilak. Naulian ang bata. Pero nilang siningkitay. Doing God a service without His will. Abi nilang mauna itong kamaturan. Nagbuhat silang mga milagro sa imong ngalan. Amen, Matthew City 21. Ginoo nagbuhat sa imong ngalan, nagbuhat mig mga dagkong mga milagro. Nag-ayaw mig masakiton. Nagpagulaw mig mga yawa. Ang patay na buhi. Mga dagkong milagro. Gamit ang ngalan ni Ginoong Kristo. Apa na sa Ginoo ni Ginoong Kristo, pahawa mo mga buhat og dautan. Amen? So kanang sign of times karon sa atong panahon atong nakita very visible sa atong mga mata karon. Amen. Now, dunay gitawag spiritual woman. Kini siya natural woman akong gisgutan nga himbarog ga sulod sa iglesia. Dunay gitawag spiritual woman. O ang woman, ang meaning sa woman, it means church. Woman, it means church. So ang babae, iglesia siya. Nganong layon sa mga iglesia? Ang iglesia mag-produce og anak. Amen? Mabot ang woman. Ang babae mag-produce og anak. Amen? Mga ang iglesia karon, Ecumenical Council of Churches, pwede naghanang anak. O nahimo siyang inahan. Amen? Now, kining church and politics, uniting each other. Ayun ang mensahe. Ang church ug ang politics, ilang giusa. Kano saan ni nahitabo? Sa Old Testament pa lang. Panahon ni Haring Akab, sa time ni Jezebel. Si Akab ug si Jezebel, managtiayon sila. O si Akab usa ka Hudiyo, o si Jezebel usa ka Hintil, nga dautan nga babae. O yato higayon na, si Akab ingon nga usa ka politics, ingon nga usa ka hari. At the same time, gibuhat po ni Jezebel. Giusa nila ang politics o ang religion. Ingon si Jezebel, Akab papabuhat o usa ka Diyos gagway nimo. Pabuhat kag kanang dagway nimo, larawan o pasimbaha ang tanang tao. Pagkanuog ni Elijah nato higayuna. Giadto ni Elijah ang kuwan. Ang palasyo kung asa naa dito si Jezebel. Isa nga ikaw imong gitudloan ang mga tao. E kini si Elijah gitawag ni sa woman hater. Di gyud siya musub. Hin kay nga babae nga musubak sa Ginoo, kalabanon gyud niya. Mao si Jezebel ato higayon na wa gyud na tantani hantod nga namatay si Jezebel. Mga nato higayon na nasuko gipaadto si Elias, si Elijah nato kang Jezebel, ato na si Jezebel. Kaya kana si Akab usa na ka Hudiyo. Ako nang tao. Apan tungod sa gibuhat ni Jezebel, nahimong dautan si Akab tungod ni Jezebel. Mga di kaya ito pa lang ang religion of politics giusa na. Natiwas pag-abot ni Haring Nebukadnezar sa time sa Babylon. Ang religion of politics nagpabuhat po doon. Nagpabuhat o gining image or larawan si Nebukadnezar. O tanang tao kinahanglan mosimba niya na. Kana nga larawan. So ang politics of religion ilang gihusa kay adto pali. Now, ang kanang Babylonia kani adto. Gitawag na sa Tower of Babel.
Dili pa na Babylonia. So gitawag na sa Tower of Babel. Nahimo na siyang Babylonia, human nga ang tao na nag-away. Nagkaroon og confusion diya sa Babylonia, samtang sila kabuhat na ng Tower of Babel. Kay Babylon, it means confusion. So ang gibuhat sa Dios, iyon ang Genesis. Gisamok sa Dios ang ilahang panultihon. Nakialam ang Dios, Genesis chapter 16. Pagkahuman, giusap sa Dios ang ilang tingog, ay ilang panultihon. Di na sila makasinabot tungod kay doon na Hilonggo, doon na Bisaya, doon na Mandaya, doon na tanang tribo sa Pilipinas, tanang tribo po sa China, tanang tribo sa Japan. Pwede na naghanang lain na. Mga Babylon, it means confusion. Gilawgaw sila sa Diyos. Tungod kay sila, gahimo sila kaugalingong nilang pamaagi, aron sila maluwas. Aba ng Diyos, dili mo tugot nga sila mismo magbuhat silang kaluwasan tungod kay walaing makaluwas ang Diyos lang. Amen. Yeah. Mga kaniadto pandaan, gimerge na nila ang religion o ang politics. Now, ang spiritual woman, nag-isgot kini about Roma. Wa tayo mahimo tungod kay ang Biblia mo nagtudlo. Kaya kung ang Biblia nagtudlo pa nga mo, taas kay talinis diha, muna itong litupon, Iglesia ni Cristo. Pero unsaon ang Biblia, ang woman nga gitudlo mo man ang Roma. Natay mahimo wala. Biblia ang gasulti. Ay kung basula, ang Biblia ang gasulti. Kung nakita ta sa kamatuoran, ato mabrihan itong Biblia, kinadi ang kamatuoran. Muna ginon sa mensahe isa nga, ang Biblia pinakalahing nga libro sa tanang libro. Dili na niyo pwede ikumpara sa mga history o sa mga libro. Kanang sa mga botanic na libro, doon ay mga herbal nga libro. Igbasa niyo sa herbal nga libro. Maayo ka. Amen? Amen. Amen. Sundon na niyo instruction dito sa herbal nga libro, maayo ka. Tinuod na. Amen? Sunda lang og tama ang instruction sa herbal nga libro kay maayo ka sigurado. Mao ang pulong sa Dios ang Biblia. Lahi ni nga libro. Sunda ang instruction dinhi, di ba mabuhay mo ka? Amen. Ingana lang kasimple. Kung sundo nimo ang tanan instruction sa Biblia, sigurado mabuhay ka gyud. Iyon ang Biblia. Dili ka na mamatay. Amen. Labaw pa sa libro nga herbal. Kaya ang kayuhan sa tao inisunod sa herbal. Temporary man ang kayuhan. Pero ang kayuhan sa Biblia, forever na. Eternal life. So lahi siya nga libro kumpara sa ubang libro. Now, kini libro ha atong itudlo. Tungod kay mo'y gihatag ka na to. All the scripture was given an inspiration by inspiration of God. Kung sa'y purpose, aron sa pagpanudlo, sa pagmatuto, aron ang katawhan sa Diyos mahimong hingpit. So kung dili na to, atong laktawan ang mga Biblia, kung saan na ito pagkahingpit, nagisulti man sa Biblia. Now, 2 Thessalonians chapter 2 verse 16, verse 6. Chapter 2 verse 6, 2 Thessalonians. And now you know what withholdeth that he might be revealed in his time. Unsa man nakapugong, nganong dili man siya madayag karon? Nganong dito pa man siya madayag sa iyang panahon, pagabot sa tamang panahon? Karon lay, di ba din tamang panahon? Ako ni iyan ang gi-exercise, iyan ang gipalihok ang iyang gahom. Ang paningon ng Biblia, unsa may nakapugong. Amen? Unsay nakapugong sa Sodoma at Gomora? Tungod kay naasilod. Amen. Dili niya ma-implement. Kaya kung i-implement niya ang iyang tanan na gusto niya i-implement din si Babaw sa yuta, sigurado ang makatawan sa Diyos o di po butugot ang Diyos. Doon na ba yung bride, musugot ba ang husband? Ang groom, musugot ba ang groom nga ayang bride? Lutoson? Di ka na musugot. Amen. So ang scripture, nagtudlo ka na ito, una, mahitabo na, kuhaon una iya imang katawan. Na ayun ang Biblia, unsa may nakapugong. Nga dili ba niya mapadayag? Karon ang iyang authority. O iyang gusto niya ipadayag.
nagpaabot pa sa tamang panahon. Now, verse 7, for the mystery of iniquity that already worked. Actually, kining mystery, kining tinago sa maong iniquity or kadautan. Isa nga, naglihok na ni karon. Isa nga, only he who now lit it, will lit. Isa nga katong nakapugong lang, magapugong. So, bisag nalihok na ang buhat sa kadautan. Pero ang katong makapugong lang ini, mao'y magapugong, hangtod na ang mga katawan sa Diyos. Iyon ang scripture, isa nga, until he be taken out of the way. Hangtod na naata karon pugnan gini sa Ginoo. O walay makapugong ani ang Dios lang. Mao niya ang full authority, dili niya ma-implement. Ang Biblia nagsulti karang Revelation chapter 6, 13 verse 16. Isa nga tuni kini ninyo, andunay kaalam tuni ninyo. Kining numero sa mga pintas sa mga bananap. Ang maong 666. Amen? Ngayon di ba ma-implement ang 666? Tungod kay naa ang katawan sa Diyos. So yan ang katungod, yan ang kagahom na gusto niya i-implement. Pero ngayon di ba ma-implement? Ikaw ng Biblia, unsa may nakapugong? Isa nga until he be taken out of the way. Hangtod na kita makuha kita. Una pa ipadayag ang iyang gahom. Now, Revelation chapter 17 verse 3. Sa diyan si John, gidala ato sa kamingawan sa Espiritu. Isa nga, so he carried me away the Spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet colored beast. So pag-abot ni John dito, gidala sa Espiritu. Pag-abot sa kamingawan, nakita ni John ang usa ka babae nga naglingkod or nagsakay sa usa ka pintas nga hanap nga nagarsuot og pula nga biste. Isa nga full of names of blasphemy. Ang katong babae nga nagsulo og pula. Puno siya, ang lawas puno. Kini word nga blasphemy ang sani. Pasipala sa Bisaya. Ang babae doon ay nakasulat sa iyang lawas, puro pasipala. Amen? Dili lang sa iyang lawas, pati siyang ulo. Tanawa na yung corona, doon ay nakasulat, Vicarium Spiriti. I-research na inyo kung sa'yo boto sa Vicarium Spiriti. Ang Vicarium Spiriti, ikaw ang ilis sa Diyos. Kung sa'y kalainan ni Akam, kung sa'y kalainan ni Hari Nebukadnesar, si Nebukadnesar, gabuhat siya larawan, aron simbahon, o kanyang ngalan niyang gitawag og Belteshazzar. Meaning, siya ang puli sa Diyos. Amen? O iyang gitawag, iyang kaugalingon nga Diyos. Way kalainan, same spirit. O kining espirituhan, nakita kini ni Ginoong Kristo. Amen? Mga ang word sa Father, Son, and Holy Ghost, diha niyo makita. Nga bisag unsahon, wala gini sila magdungan. Sa diyang nakita sa Diyos sa kalahiyang mga adlaw, same spirit lang gagalihok gikan kang Akab, kang Nebukadnesar, hangtod sa pag-abot sa katapusan kapanahonan sa atong panahon, same spirit lang na. Amen. Mga sa Ginoong sa Kristo, nakita niya nga dunay espiritu nga dautan mulihok sa katapusan mga adlaw. Mga sa Ginoong sa Kristo, ingon nga Holy Ghost, iyang ipadala ng Espiritu. Amen? Tungod kaya ang Espiritu, ingon ang Biblia, mo rin makakontak sa Espiritu. So ang kaaway karon ni abot in a form of Spirit. Bosa kinahanglan sa maabot sa Ginoong si Kristo sa forma ng Espiritu. Father, Son, and Holy Ghost. Ingon si John the Baptist, kining kasunod nako, bas kamhanan pa kay kanako. Mabisan pa sa liston sa sapatos, dili ko katakos. Dili ko takos ng banban niya na. Bisan sa liston sa sapatos. Tungod kay kining tawhanan ang kasunod nako. Magbautismo siya sa Espiritu o sa kalayo. Kinsa yang ginon? Si Ginoong si Kristo.
Mga sa Ginoong Kristo, Matthew chapter 28 verse 20, dili ko kamo biyaan nga daw mga ilo, ako mobalik kaninyo hangtod sa katapusan sa panahon. Sa unsang forma, sa Espiritu. Mga ang word sa Father, Son, and Holy Ghost. Kanang Holy Ghost nga mo sa Ginoong Kristo, mo'y naglihok karon sa akong panahon. Moro na yung masabti sa tao. Wa nila makita kanang Father, Son, and Holy Ghost. Mawala sa Ginoong Kristo is Hebrews 13:8. Jesus Christ the same yesterday. Kano sa? In the form of Father. Jesus Christ the same yesterday, today, sa time mismo ni Kristo, iyon nga anak. Amen? O sa atong panahon karon forever. Mga sa Ginoong sa Kristo, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Father, Son, and Holy Ghost, siya'y kabuhat niya ng tanan. O niling kalayaw mga adlaw, iyang Espiritu, iyahang gipadala. Ang prophet nag-message about the antidote. Kapano mo sa antidote? Kanang word na antay. Kanang antidote, o sana siya ka medisina, na kinahanglan imo pong i-take. Aron gatong medisina po na imo hanggat nainom, nakainom ka kunyari ang hilo. Kinahanglan mainom kang antidote. Panlaban ni atong hilo nga imong nainom. Amen? Nga naman, tungkol kay dunay Espiritu Santo, dunay Espiritu nga niabot, Espiritu sa kaaway. Kinahanglan o sa bato, dawato na to ang Holy Ghost. Aron mo mo kontra sa sunod. Kaya kung walay pamuntra, sigurado, iposis ka sa kaaway. Pakaulawan kag maayo sa kaaway. Now, ang oras taas naman kayo. Verse 4, and the woman was arrayed in purple and scarlet colored and thick, with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand, full of abominations and filthiness of her fornication. Mo ni kahimtang sa kababae. Kining fornication, kining sa Bisaya ni. Kanang pakighilawas, fornication, nakighilawas siya, pinaagi sa doktrina. Kaya naman, tanang relihiyon, bisag kinsang relihiyon, welcome. Amen? Bisag relihiyon, bisag kung sa relihiyon mo, kauban ng tanan. O kining ba ay siya nga, naga-adorno sa isang lawas. Bulawan, kining Duna siya parang sa tawagan kaning mga adorno bisag unsa lang mga precious stone nga gitawag. Labaw sa tanan dayan sa Bisaya. O ang bulawan karon literal gyud nga ilang higugma ang bulawan. Kanang ilahang batikan karon perti nga ang bulawan. Pag testing mo research naa na tanang klaseng bulawan. Ang last na kuhaon nilang bulawan kanang Wall Street of Jerusalem. Naa diha pinaka high grade. Kaya ang gagunit karon sa pinakataas nga bulawan mao ang kanang Jerusalem karon, Wall Street of Jerusalem. Ug doon na sila kumbinan karon na ang ilang kamunan nga dili nila hilabtan ang Israel o ang Israel di pud mahilabot sa ilaha. Muna covenant nila wa sila hilabtanay. Pero kanang covenant ilan ang i-break. Ingon ang Biblia, i-break ka na nilang covenant. Nga naman, tuon ka ilang ilugon ang bulawan. May gugmaon kini sa mga butang. Kining woman, kining bayhana. Isa nga, anapan, her forehead was a name, written mystery Babylon the Great. So ang kaniadtong Babel, Tower of Babel, nahimong Babylon, means confused. O pagdagan sa panahon, sequence of prophecy diyan ang Babylonia. Ang Babylon nga simple lang kaniadtong Babel nahimong Babylon the Great. Imagine tanawa nag-ibon. Sumana sa scripture. Isa nga the mother of harlots. Kining babaeng kining inahan nga bigaon. Nganong nahimong bigaon. Tungod kay nakigilawas sa tanang relihiyon. Ang ilang doktrina, sige, kuwan lang.
Uyon lang tanan. Welcome bisag unsang doktrina. Mo na nga nakigilawas siya. Niya ang spiritual nga pakigilawas. Isa nga the mother of harlots and abomination of the earth. Nahimo siyang sa lawayon ibabaw sa yuta, and I saw the woman drinking with the blood of the saints. Nakita niya kining bayhana, kining babae, o kining inahan sa tanan nga mga kadautan nga nag-inom o nahubog sa mga ilimnon. Sa unsang ilimnon, isa nga blood of the saints, dugo sa mga bulaan. Nga naman, kay human sa rapture nining atong panahon karon, human sa ending sa ministry niining mga Gentile ministry. Ang kanang 144,000 ilan ang patyon. Sa pagkakaroon ay ilang kubinan, kuha sila hilabtanan. Pero mahuman yung ministry sa Gentile. Ilan ang tayo doon? Kanang 144,000. Mawaingon ang Biblia, mahubog siya ang ininom sa dugo sa mga balaan. Nga naman, pamatyo na niya tanan. Revelation chapter 13, pamatyo na niya tanan. So muna yung mystery karon. Apan alam sa mga katawan sa Diyos, dili na sa mystery. Nga naman, ato naman hibawan. When he shall begin to sound, Revelation chapter 10 verse 7, when he shall begin to sound all the mystery, ang tanang tinago, iyang gitapos. Kumbaga iyang gipadayag ang tanang tinago. Now, evolution of transformation of Babylon. Simply from the word Tower of Babel, then naging Babylon, then nahimong Babylon the Great. So kining Babylonia karon, ang Babylon the Great karon, ang modern Babylon, mao ang Roma. Wala ginang sorry to say, pero muna yung tinuod. Nagsulti lang ta sa tinuod. Kung saan kayo mo ba akong trabaho? Iyon ang Biblia, kung ang usa ka magtutudlo na sayon sa kamatuoran, kung wala ni mo gisulti ang kamatuoran, ako'y paningyon sa iyong dugo. Mga prangka-prangka lang ta, muna yung tinuod. Now, isa nga, iyon ang mensahe. Tungkol sa successive prophecies, show the evolution of Babylon, ang evolution kining pag-evolve sa mga Babylon, from simple Babylon into Babylon the Great, unlike other kingdoms which continue to act like a wild animals. Nga naman, kining uban ng mga sila, tanawon nimo, nag-evolve sila. Gikan from a wild animals, nahimo sila Diyos. Nahimong human din, nahimong Diyos. Sumala nila. Nga naman, misunod sila sa reliyon. Amen? Misunod sila sa reliyon. Now, ang isa nga, unlike the other kingdoms, hindi uban ng mga, kanang uban ng mga nason, hangtod karon, di pamatay nila ang mga tao. China karon, kabalo, gilutos ang mga Kristohanon. Ipasarado ang mga simbahan nila gusto. Random na. Pag di nila gusto, sarado. Nga ilang inutoson ang mga magtotoo. Silent lang, no? Gitawag rin sa hijab lang out. Pero dito sila dahil inutosain. Mga ang kining nasod, sikreto lang, pero nagpadayon sila pagpatay sa mga tao. Amen. Isa nga lahi kining Babylonia. From wild beasts, ingon yung mapintas nga manap na himong tao. Pagkahimo ng tao, nagpaka-Diyos. Nga naman gusto niya ipakita na maayo yung tinguha. Apan luyos yung tinguha, dili maayo. Now, Revelation chapter 18. Agwantahan niyo, gusto na akong tapuso ni. Revelation chapter 18, sa Babylon the Great is fallen, and is become the habitation of devils. So ang Babylon, nagitawag Babylon the Great, siya nahimo siyang pinuyanan sa mga
yawa, habitation of devils. Kung makabalo mo sa istorya ng Babylonia kanang sarong kanang ilang plaza diha, testing mo. I-research niyo, grabe na ikabuntag diha. Kanang ilang plaza diha, pagkabuntag magkalat ang kondom diha. Ing-anak kadautan. Mga ingat ang Biblia, habitation of devils. Nahimo siyang Pinoyanan, pero naa diha ilang Diyos. Wa ka badlong ilang Diyos. Amen? Wa ka badlong. Isa nga habitation of devils and the hold of every false spirit. Naa diha ang tanang kadaotang espiritu. Isa nga anakid of every unclean and hateful bird. Nahimo siyang taguanan sa mga hugaw o mga madinungtanon ng mga tao. Naa diha tanan, pero simple lang. Kung kabalaw lang mo sa history, anang runga, perting hugawa. Ngabisan pa ka ng ilahang kanang pare o kanang madre, doon ay underground sa ilalong, gi-expose na ni Alberto Rivera. Si Alberto Rivera o sa ka-Gismets, yan ang gi-expose na niya. Kanang sa pare o sa madre, doon ay underground sa ilalong, o dito mag-meet sila, magkita, o mabuntis o mga anak ang madre, naanak ko sila labayanan dito sa ilalong sa bata. Para silent lang, may mahitabo, marag wala na hitabo, pero doon na di ay. So yan na, kahugaw. Tanawa na ito, marag balaan. Ang tao manag-confess dito. Amen? So ilang objectives, makita niyo, tanawa niyo maayo. Nagpadala dito mga mensahero, mga maayo kayo. Apa sa tumoy ni anak kalaglagan. Now, si Daniel, nakita ni Daniel ang sinugdanan o katapusan sa mga hintil sa ministry. Ingon ang Daniel chapter 12 verse 9. And he said, ingon ang Diyos, go away. Padayon si mula ka Daniel. Isa nga, for the words are closed up and sealed till the time of the end. Isarado ka ng pulong sa Diyos. So katong pulong sa Diyos nga nakita ni Daniel, nakatong gisulat dito sa bungbong, sa kamot sa Diyos, gisulat sa kamot sa Diyos. Gisulat ni Daniel, iyon ang Diyos, isarado na, kanang imong gisulat. Hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Sa ato ba, after Daniel, gawas lang ni Daniel, si Daniel na nakasabot. Ngayon nasabtan mo ni Daniel, kaya mo nasulat. Ano bitang karakter sa Chinese karakter? Maglisod ng sulat nga naman, di makakasabot ka. Pero kung nakasabot ka, dali lang isulat. Mao si Daniel. Si Daniel ay nakasabot atong sulat na to sa bungbong. O pagkawag sulat ni Daniel, isarado ng pulong sa Diyos, Daniel. Hangtod nga maabot ang katapusan sa kapanahunan. So after Daniel, wala na ilaing nakabalo na itong nahimong mystery katong sulata. Pero pag-abot sa itong time, karon di abrihan. All the mystery. Kitapos sa Diyos. Now, isa nga, bisan pa ang climax. Nakita ni Daniel, ang pinaka-climax sa atong panahon. Kung sa man climax, kini atong panahon karon kini ministry. Na grabe ka bold, grabe ka isog ang mga katawhan sa Diyos. Amen? Kung kinasayod ka, ang kining mensahe mo nakapaisog ka nato. Dili ang atong karakter. Nahimo tayong isog tungod sa pulong sa Diyos, kaya itong muna ang kamatuoran. Ikaw ang karakter na pinaghamay, masisog na to. Amen? Pero pag abot sa pulong sa Diyos, may tuwod sa kamatuoran, di yun na sa matungan. Kaya nung kong Jeremiah, isa nga, katong galihok sa kong sulod, di man ako magwanta. Murag doon ay nagbukal sa sulod. Unsa man to? Kinsa man ang bukal, kinsa man ang source? Si Kristo.
Gusto ni Jeremiah katong tinuod na kamatuoran niya yung nahibaluan. Gusto niyang isulti nga naman. Di niya mapugnan, nagbukal sa sunod, mugawas yun. Igaana ang gugma sa Diyos kung ikaw gitagaag buluhaton sa Diyos. Amen? Mga ang mensahe sa pulong sa Diyos karon, niining atong panahon, di kina ito mapugnan. Usahay gamay lang bikin. Birada na yun. Nga naman, tunay na asunod ka din mapugnan. Makasandig lang ang kwan. Maunahan lang, diretso na. Enong doon kung ibig pwede niya paabot sa 4 Domingo. Nangaaw na lang sila. Ako pamabot. Kung saan, imbis di palit lang kong pigs. Pagkaon sa kuha man ako pato. Nasugdan man ang siring. Agalami. Mga nindot ang resulta sa mong siring. Tungod kay isa nga nindot man yung mensahe. Nindot man yung isgutan ng pulong sa Diyos. Basta lamig pagkaplastar. So, iyan na ang pulong sa Diyos. O kaya siya nakita ka na sa ni Daniel. Ang climax sa mga ministry nakita ni Daniel. Bisan pa ang pagkuha ka na ito. Pag-put up, nakita ni Daniel. No, si Ezekiel, o si John. Si John, di milabit ka ng nasulat sa Revelation. Nakita po ni Daniel, o ni John. Kini nga ministry. Bisan pa ang prophet or messenger. Wala ka mataw ang messenger spiritually, nagtagpo sila. Basahin na nimong Revelation chapter 22 verse 9. Natagpuan ni Daniel, o ni John katong manununda, nga nag-abri sa mga silyo. Amen? Natagpuan ni John, o ningon si John siya nga, pagkakita niya sa manununda, muluhon o siya musimba. Imo na manununda, ayaw kong ludha, ayaw kong simbaha. Kay parehas lang ang tao. Basahan na yung Revelation 22 verse 9. Sa parehas lang ang tao. Pero gisimba ni John. Nga naman, nakabalo si John mo ito kaapri. Sa maong silyo, sa atong panahon. Kaya kung dili maapri ang silyo, ang tanang butang mahimong useless. Amen? Tungkol kaya ang plano sa Diyos, kinahanglan abrihan ang maong silyo. Tungkol kaya ang sunod sa silyo, ikaw ako. Amen. Kaya kung dili mabrihan ang silyo, walay kaluwasan ng mahitabo ni mo. Walay kaluwasan ng mahitabo na ako. Mga si John nihila. Unsao na lang di mabrihan ang silyo. Ang katawan sa Diyos, unsao na lang. Mga pagkakita ni John sa maong nag-abri sa silyo, mga manununda, grabe ka-appreciate niya. Miluhonin si John. Unsay ka sa manununda, ayaw kong simbaha. Kay pareho lang ng tao. Ang propeta sa itong panahon, na-meet niya, Revelation chapter 22. Amen. Amen? Mga si John mismo, nakita niya ang climax po sa itong panahon. Si Ezekiel, the will of the wells. Muna gisgutan ni Ezekiel. Gadiha, sunod sa kanang mga ligid. Nakita niya ang will of the wells. Kagawasa na bisan ang kanong pinaka-main gear. Ang kanang main gear, kanang gear mo na responsible nga nung mituyok ang ligid. Amen? O kang hisgutan, the will, singular, mao si Kristo. Kay dili ta mo tuyok, dili ta mo liho, kung dili mo tuyok kung gear. Nga naasunod dito. Nakita niya mo ni Ezekiel na si Kristo gaministry sa atong panahon. The will of the wills, kung asa mituyok ang Diyos o kita usab miliho. Amen. Ang prophet gamis is about dynamics and mechanics. Amen? He is the dynamic and we are the mechanics. Dili ta pwedeng mudagan kung wala to siya. Dili ta pwedeng mag-ministry kung wala to siya. Nga naman, iyahan ang ministry, son of man ministry. Ego lang nagigamit. Amen? Sama sa sakyanan. Ang sakyanan, ego lang i-drivean. Bisag unsa ka dako sa sakyanan, gawin tao ang driver. Wa kay mahimo bisag unsa ka gawin tao sa driver. Nga naman, ikaw sa sakyanan, bisyan ka lang, gamitonon ka lang. Amen. Mga bisag unsay gusto sa driver, sunod ka doon. Kung ang atong driver, si Ginoong Kristo. Amen.
Amen? Mga sa atong time karon. Amen, ang prophet siya nga, ang tao, diya sa mga desire sa tao, labi puno ka sa material na panalangin. Usahay mo yung tanong, may tagdi pa matapos ang panahon, may extend na ba? Kaya para kining atong kaptangan karon ako pa mapahinguslan. Amen. Amen? Tinuon na. Amen. Ayaw ko yung sigahin siyang mata, kaya tinuon na. Naghahanan, nagulit na mga bilyon, matag di pa mo rapso para mapakinabangan ko rin. Napako paliton ba? Muna yung desire sa tao. Apan ang desire sa Diyos lahi. Amen. Amen? Muna ang tao gusto makabilin aning kalibutan na. Nga naman, tungkol kay doon na pa yung mga lunging, kining lawasa. Doon na pa yung mga lunging sa mga butang na kalibutanon. Now remember Lot's wife. Ayaw kawili ng kalibutan na. Kaya kanang imong desire, imong lunging dito sa sulod, mo na imong pahamak nimo. Amen. Amen? Mga, kung ang Diyos mo imong lunging nimo, bisag unsao nimo. Bisag unsao nimo, heaven and earth shall pass away. Kung ang pulong sa Diyos na nimo, di kagin malaglag. Kining pulong sa Diyos, he that heareth my word and believe, shall have everlasting life. Dahil kung makabatod kag kinabuhi walay katapusan, unsaon man pagpatay si mo, maproblema ang kaway. Kaya nung mo itong drama sa unang Samuel Bilibid, sigurado, kaya nung doon mo bandre. Itong drama sa Samuel Bilibid, katawa Esther Marcelina. Na Samuel Bilibid gigaling, isulong sa galingan. Na kay Samuel Bilibid ang taong may kamatayon. Samuel Bilibid ang taong may kamatayon. Gison sa galingan, gigaling. Paggaling, gumok. Pag-abot dito, nabuo na po. May kamatayon. Amen? Amen. Nga naman, na everlasting life. Mausap sa pagkatawahan sa Diyos, kung doon na kay everlasting life, maproblema ang kaway kung saan ka pagpatay. Amen. Kaya bisan paggalingon ka, di makamatay. Nga naman, na eternal life. Kung ganang kinabuhi eternal life, nandilig na, huwag dito makapatay. Muna gingon, ang Biblia, lahi sa tanang libro. Kung doon na may Biblia, kung doon na may libro, na makaayo aning lawasa, pero dili makahatag ng eternal life. Apan ang scripture, ang Biblia sa Ginoo, ang libro sa Ginoo, sigurado, bisa ka ng sakit, bisa pag-usang klase ng sakit, kamutakboy. Di na makapatay nimo kung naa ang eternal life. Atong palakpakan ng Diyos.